Magandang buhay! Ito naman ang inyong lola, si Lola Madam. At ngayon po itatanungin ko kayo. Pero bago yun, kung di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva at mag-like, mag-share, mag-comment na po, and press the notification bell. Ayan, para ma-notify kayo kapag meron po akong bagong video. Yun nga po, ang tanong natin ngayon, paano kung meron tao na talagang sinisiraan ka, no? Ginagawan ka ng masama, pinagbabantaan ng buhay mo, papatay kita, parang gano'n, ano? Grabe yun, ano? At alam natin nga, meron talagang tao ngayon na nagbanta sa buhay sa ating presidente, di ba? Pero, siyempre pagka po ganyan, dapat pinagpe-pray po natin. Ano po? Kaya kanina naman, ako po ay nag-pray, kami po ay nag-pray, at nag-listen sa Lord. Lord, anong gusto niyo ipanalangin namin para sa aming bansa? Yan. Ito yung sagot niya, mga kapatid. Sabi ng Lord, sabi niya ay, kasi tinanong ko, Father, ano po ang nais niyo ipanalangin ko ngayon? Ano po? Sa Pilipinas. Tapos sabi niya, anak, nais kong patuloy may panalangin ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay magpatuloy pa din sa kanyang pagpupunyagi upang ang inyong bansa ay magpatuloy sa pag-unlad. Kaya yung pag-pray natin ng ating president na talagang ituloy niya yung kanyang ginagawang pagsisikap o pagpupunyagi para sa pag-unlad ng ating bansa. Kasi pagka nagtagumpay siya, di ba? Magtatagumpay din po tayo. Sabi ko, Opo Lord, my dear Father. Tapos sabi pa niya, anak, tandaan mong iingatan, anak, tandaan mong patuloy kong iingatan ng inyong presidente upang hindi siya maibagsak ng mga taong naghahangad sa posisyong kanyang hawak. Tandaan ninyo, hindi ko pahihintulutan ang mga taong iyan na magtagumpay sa kanilang maiitim na plano. Anak, tandaan mong bagamat ang mga anak, tandaan mong bagamat may mga hawak silang mga taong kanilang kakampi, ay hindi pa rin sila magwawagi. Sa halip, sila ay magiging talunan, sapagkat ako ang kanilang kalaban. Sabi pa niya, anak, nais kong iyong alalahaning ako ang siyang gagawa upang ang inyong vice-presidente ay bumagsak. Siya ang patuloy na naninira sa inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tandaan mong hindi ko palalampasin ang kanyang kabuktutan. Marami siyang ginagawang labag sa aking banal na kalooban. Kaya't hindi ko na mapapalampas ang kanyang mga ginagawa. Asahan ninyo, ang parusang sa kanya ay nakaamba, anak. Tapos po, ayun. So, yun yung aming pinag-aralan na verse sa dito nakalista nga pala to. Ito sabi dito kasi, sabi sa Jeremiah 25:29. Ito yung senior na aming kasama ko, intercessor, si Ate Rose. Sabi niya, sabi dito, Jeremiah 29:25. Sabi, I am beginning to bring disaster on the city that bears my name. And will you indeed go unpunished? You will not go unpunished, for I am calling down upon all who live on the earth, declares the Lord Almighty. So, ang Lord talaga palang nagpapadala siya ng punishment. Kasi yan, sa Israel yan, Kaya yan. Ang nanggagaling din sa Lord yung punishment.
Ayun yung sinasabi ng Panginoon na talagang may parating na parusa dun sa mga sa mga nagaganyan sa ating presidente. Yan. At ito po yung sinasabi dito sa Romans 12:19. Ano po? Kasi napansin natin yung president natin, hindi talaga siya masyadong kumikibo. Pero nung pagbantaan na yung buhay niya, talagang kita natin yung bigat ng kanyang mga pananalita. Pero ito po yung magandang sinasabi ng Panginoon. Huwag kayong maghihiganti. Ipabayan ninyo iyan sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito niyo po? So, yung mga ginagawa, kapag ikaw yung gumagawa ng masama sa kapwa, sa iyong kapwa, asahan natin na ang God, the God who is the God of the universe, is also the God of justice. Alam niya lahat, no? Kaya kahit na magsinungaling ka, alam niya kung ano yung katotohanan. Hindi niya kailangan ng witness kasi He knows everything. He is the omniscient God. Ano po? Pero patuloy natin ipanalangin na ating presidente, ang ating bansa. Kasi ang gusto ng Lord, umunlad yung ating bansa. Pero kung may humahadlang sa ganyang pag-unlad, anong gagawin niya? Ayan. So, pag-pray natin. Let's pray. Lord, salamat po dahil sabi nyo, kayo po yung bahala mag-ingat po sa aming president at kayo po yung gaganti, kayo po yung magpaparusa doon sa mga tao, Panginoon, na naghahangad na sila po ay maupo sa pwesto ng presidente. Panginoon, patuloy na bigyan nyo po ng lakas ang aming presidente, Ferdinand Marcos Jr., bigyan niyo pa po siya, O Panginoon, ng lakas at katalinuhan, karunungan para po yung pagpapaunlad sa aming bansa ay magkaroon ng katuparan. Salamat din po dahil kayo po ang siyang hihiganti para sa kanya, Panginoon. Sabi niyo na hindi kami dapat gumanti doon sa mga gumagawa ng masama. Dahil kayo po ang tagaganti, Lord. Salamat po sa inyo. Thank you, Lord, dahil mahal niyo ang bansang Pilipinas at nais niyo na kami po ay umunlad. Let your peace, your justice, your righteousness reign in our country, Lord. Salamat po sa inyo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, yun po mga kababayan, lagi nating panalangin na ating presidente. Nako, 3 taon na niya sinasabi yan halos, di ba ba? Since umupo si President Ferdinand Marcos Jr., lagi niya sinasabi, pag-pray niyo yung Pangulo niyo. Kasi may nagbabanta o nagpaplano na siya ay patalsikin. Biruin niyo yung tagal na nilang pinaplano. Ngayon na-execute na po nila. Tama po ba? So, ayan po. Basta lagi lang natin ipanalangin kasi meron talaga mga espiritu ng pagkagahaman or the spirit of greed na gumagawa po sa ating bansa. Pero, natin yan, mapapatalsik kung lagi po tayo nananalangin para sa ating bansa, para sa ating presidente. Yan. Okay, so maraming salamat sa inyo pong pakikiisa sa panalangin. At ito po ngayon ang inyong Lola, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!